Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Ano po? So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Again, ito po ay para sa mga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start your reading. For personal reading, Jing Tarot Reader ha. Search mo lang siya sa Facebook. Kung gusto mo magpagamot, pwede rin. Nanggagamot din po sila. Okay? So, ayan. For water sign. For water sign. We do have here the Lovers and the Tower. And the 8 of coins. Ayan. We do have here the 5 of wands. So, nakakita tayo dito ng pag-aaway. Maybe a connection or relationship na punong-puno ng happiness and love. But maybe nakakakita tayo dito ng separation sa inyong dalawa. Maybe even breakup para sa iba, no? Wait lang, guys. And nakikita natin, nagko-concentrate ka na lang sa iyong career, sa iyong work. And kung ano man ito, nag-end na ito, parang ikaw kasi yung parang nag-let go na. Or maybe, may ugali ka kasi na once na ibibigay mo lahat, you know, pagdating sa love. Pero once na nasawa ka na, or parang napagod ka na, and na-realize mo na parang binigay mo na lahat at tapos wala namang nababalik sa'yo, pabalik or paulit-ulit pa rin naman yung mga pangyayaring hindi maganda sa inyo. Ayan, yung pag-aaway na yan, nakikita natin na ikaw ito na nagle-let go na or tumatapos na. Kasi pagdating doon sa person mo, I'm feeling like hanggat kaya niyang ayusin or i-work out, gagawin niya ito kasi importante ka sa kanya. Mahal na mahal ka na itong person na ito eh. But you know, meron din naman kasing hangganan ng lahat. Lalo na ibinigay mo naman ang lahat. Okay? I feel like this person now miss you. Namimiss ka ng person na ito. And parang gustong kanyang mabalik sa kanya. And lagi kanya naalala, no? Pero ang dami ng challenges sa inyong dalawa. Although lagi kanyang naaalala, andun pa rin yung pagmamahal niya. Ikaw naman porsigido ka kasi sa pagkita ng pera na gusto mo makaipon, gusto mo mag-work hard para makaipon, para maraming mag-grow pa, no? Yung finances, ang iyong career. So, patuloy yung ginagawa mo dito sa sarili mo. And I feel like pagdating sa relationship, nandun yung sometimes iniisip mo na gusto mo rin, pero naaalala mo yung mga sakit na dinanas mo, naaalala mo pa rin yung lungkot, yung attachment dun sa mga tao. Although yung iba sa inyo naka-move on na, pero mas madali kasing mag-move on kapag binigay mo yung lahat tapos naramdaman mo na parang baliwala lang para sa taong to. And then, kung nahirapan ka mang mag-move on, maybe pwedeng dun sa mga ibang tao na naging importante para sa'yo, na naging involved din sa connection na ito. So anyway, the Page of Coins is here. Actually, yung person is very immature financially. Excuse me. So financially at saka talagang mapagbalat kayo siya eh. Hindi ko nakikita sa kanya yung maturity. Although the love is there, nandun yung love, kaya lang kailangan mo talagang habaan ng pasensya mo dito sa person ito kasi talagang gagawa siya ng paraan para hindi sabihin sa'yo ang totoo. So, napaka-immature nga ng person na ito, no? Hindi lang sa'yo, pagkos doon sa mga iba pang nakaka-connect niya kasi ganun talaga siyang tao eh. Parang lagi siyang may gusto. So, maybe gusto ka niya pero mamaya-maya na naman parang once na nakuha niya na, may another na naman siyang gusto. So, parang hindi siya nawawala ng gusto at gusto laging tikman. Parang kung sa pagkain, no? May favorite and then may another na naman gusto pa rin tumikim ng iba. Like, this is more like sexual
energy sa person mo. Kasi sa pagmamahal, nandun yung pagmamahal niya sa'yo eh. Kaya lang, pag tikim-tikim sa iba, parang ganun eh. Meron talaga eh. Meron at gustong-gusto niyang gawin yun eh. I feel like this person is thinking about the future. And then parang gusto niyang bumalik sa'yo, na parang gusto niyang i-open mo ulit ang doors mo para sa kanya. But you are mature enough na parang gusto mo sa relationship yung patungkol sa, alam mo yon, relationship din na involved sa family. So maybe yung gusto mo is yung stable na relasyon, ayaw mo ng pag ganun lang. And then maybe you are this person who is cutting off kasi nakapag-decide ka na, no? Yung iba kahit walang-wala ka nung time na i-cut off mo siya, baliwala na, kumbaga parang natutunan mo naman na hindi, kaya ko naman kahit walang-wala ako. Parang gano'n. So, maybe may mga na-realize ka rin. And then, since then, na-realize mo kaya mo pala sarili mo, nakita natin yung tuluyang pagbitaw mo sa taong ito. Okay, so, gusto kong malaman kung ano yung gustong sabihin or malaman ng person mo patungkol sa'yo or gusto niya sabihin sa'yo. Yeah, alam niya actually na naka-move on ka na. So, regarding doon, hindi niya na para tanungin pa yun or what. So, gusto niya malaman kung galit ka pa ba sa kanya. Kasi pag naka-move on, meron yung, alam mo yun, yung parang yung galit na doon pa rin, kung nandun pa rin ba. Kasi itong person na to is like, gusto niyang i-offer ang love niya or emotions niya para sa'yo. Pero alam niya na naging masama siya or toxic siya sa connection ninyo. So, pagdating doon, medyo alam niyang malabo eh. Pero gusto niya pa rin sana ng another chance sa'yo. With the 7 of Coins, nakikita natin na parang nakikita ka niya as someone na very stable or alam niya yung kakayahan mo, yung kagalingan mo kasi siya mismo nakasaksi niyan. And yun nga, parang na-realize niya na parang kahit wala siya, kaya mo nga yung sarili mo and bahal ka niya. Yun, kaya lang alam niya na yung mga ginawa niyang mali sa'yo, and para sa kanya, kung siya mismo, no, kumbaga kung siya nasa sitwasyon nyo, nasa sitwasyon mo, alam niyang hindi niya kayang tanggapin ang isang katulad niya, yung mga ginawa niya sa'yo. So, alam niya rin, guilty siya dun sa mga ginawa niya. And alam niyang imposible nang tanggapin mo pa siya. So, what will happen in the future for you? What will happen in the future for you? Water sign. I will not take this. You do have here the Queen of Coins, the Page of Cups, the Strength card, and the Hangman. For what I can see here, yung galit mo, kailangan mong kontrolin in the future. Well, I don't see anything wrong dun sa galit-galit na yun kasi meron naman talaga tayong time na nagagalit tayo. Pero as much as possible, yung advice sa'yo is that habaan mo yung pasensya mo regarding this Page of Cups, which is maybe a younger person. Ayan, maybe a teenager or maybe someone who is very young or pwedeng bata, mas bata talaga siya. And you have to control your emotions dito. As much as possible, habaan mo yung pasensya mo dito sa taong to. And I can see in your beginning, with regards to money, ayan, nakakita tayo ng full of money pero nakikita natin na parang wala kang pakialam dun sa money na yon. So, ibig sabihin, maybe for some of you, medyo magiging mas matipid ka in the future. So, kahit maraming pera para sa'yo ang dumadating, hindi ko nakikitang ini-enjoy mo or nagpapakasaya ka or winawaldas mo itong mga pera na ito sa kung sa walang
alam mo yun, kung hindi naman din importante, nakikita natin yung pagtitiis mo in the future. Dahil I feel like gusto mo makaipon, and maybe has something to do with pakikipag-reconcile or pagbalik sa something or a lugar, and maybe a friend, maybe may plano regarding friends and stability. So anyway, I can see you thinking about growth, ganun din sa family, marami kang gustong mangyari. Wala sa love, honestly, yung isip mo eh. But anyway, ano ang future regarding love for you? Kukuha pa rin tayo. You do have the 3 of coins and the 10 of cups. Well, the good thing about this is that yung love, actually, wala ka nga talagang pakialam, pero hindi mo na kailangan ng pagmamahal kasi punong-puno ka na ng pagmamahal ng mga tao na totoong magmamahal at magpapahalaga sa'yo. I can see a family here with the 10 of cups. Yeah. And this is you were like the dog here, so you have this loyalty. Yung loyalty mo nandito sa mga taong to. Maybe the family is your employers, yung katrabaho mo or kapamilya, or mga boss mo na parang tinuring mo ng pamilya. So nakikita natin yung loyalty mo sa kanila and na-acknowledge nila yon. And this could be regarding sa trabaho mo or sa career mo. Kasi ang nararamdaman ko dito, pamilya na parang hindi mo talaga totoong pamilya. Or pwedeng pamilya mo rin, pero maybe hindi ganon yung pinagsamahan ninyo in the past, pero pwedeng ma-develop yon in the future for you. So, hindi mo kailangan ng ibang tao na magmamahal sa'yo, dahil nakikita natin na may totoong mga tao na hindi man na may kinalaman sa love na pakikipagrelasyon, bagkos mga taong totoong magpapahalaga at magmamahal sa'yo, na magkakaroon ng saysay yung mga bagay na pinaghihirapan mo, yung mga dreams mo dahil sa mga taong ito. So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.